Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga avid listener ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Analea. 35 years old at nakatira sa Quezon City. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong sinuggest ito sa akin ng kaibigan at dati kong kaopisina na mahilig makinig ng mga love stories sa radyo. Sinabi rin niya na subukan kong sumulat sa inyong istasyon, Papa Dudut, para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Gusto ko rin humingi ng payo sa mga kabarangay natin kung ano ang mabuti kong gawin sa sitwasyon ko. Magsisimula ang lahat taong 2023 nang makilala ko ang partner kong si Jimbo. Nagtatrabaho ako noon sa isang private company sa Quezon City bilang data analyst. Katrabaho ko si Jimbo at mas bata sa akin ng 6 na taon. Bali 27 years old siya noon samantalang 33 na ako. That time may 6 na buwan na akong hiwalay sa long-time boyfriend at live-in partner ko for 10 years dahil sa cheating issue niya. Wala kaming anak, bagay na pinanghihinayanganan ko. Lalo nang tumanda na ako. Gustong gusto ko nang magka-baby at tiwala naman ako na kahit nawala na ang dati kong partner sa buhay ko ay may tataguyod ko pa rin mag-isa ang aming anak. Kaso hindi kami nakabuo dahil may problema siya. Tapos nung nakilala ko si Jimbo na bagong pasok sa amin bilang messenger ay naging close kami kaagad. Kahit na mas mataas ang posisyon ko sa kanya sa trabaho at mas matanda ako ay hindi yun naging hadlang upang ma-develop ang feelings namin sa isa't isa. Fast forward. Naging kami at makalipas lang ng 2 linggo ay kapwa kami na sorpresa. Mahal, pansin ko kanino mo pa ako di kinikibo sa office ah. Pati ba naman dito sa fast food? Sorry mahal, busy lang talaga ako sa opisina kanina. Halata nga. Nitingin nga di mo nagawa nung tinawag kita kanina para ihatid yung niluto kong lunch mo. Sorry ulit, pero inubos ko naman yung luto mo. Ang sarap kasi eh. Salamat. Paano di magiging masarap yun? Ikaw kaya lagi kong iniisip kapag nagluluto. Naku, yan ka na naman eh. Pinubola mo na naman ako. Hindi kaya. Oo na, pero talentado ka talaga pagdating sa pagluluto. The best na talagang masarap ang putahing niluluto mo. Diyan mo nga ako nakuha eh. Ganun ba? Akala ko pa naman dahil sa kagwapuhan ko. Sige, kasama na yon. Grabe ah. O bakit? Parang napilitan ka lang yata. O baka naman naawa ka lang sa akin kaya sumigi ka na. Ewan ko sa'yo mahal. Yan ang gusto ko. Ano? Kapag tumatawa ka, maganda ka na. Pero lalo ka pang gumaganda. Pero masaya ako kasi tumawa ka na. Di ako sanay na maghapon ka na kasi mangot eh. Sorry ulit sa pang-i-snub ko sa'yo ha. Hindi ko naman sinasadya yun. Okay lang, pero may problema ka ba? Wala naman. May gumugulo sa isip mo? Meron. Ano? Sabihin mo sa akin para naman gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Actually, hindi naman mabigat yung pakiramdam ko lalo na nung nalaman ko yun kaninang umaga. Ang alin? Teka, may kukunin lang ako sa bag ko ha. Sige. Ito oh, Ano yung nasa box? buksan mo, dali. Okay, pero kinakabahan ako ah. Bakit naman? Mamaya may laman tong gagamba. Alam mo namang takot ako dun. Ewan ko sa'yo mahal. O ano na? Buksan mo na. Promise? Walang gagamba rito? Promise. Sige na, buksan mo na. Sige. Ano kaya laman ito? Pregnancy test? Oo. Tignan mo. Hala, 2 guhit. Ibig sabihin, buntis ka? Oo, buntis nga ako. Kaninang umaga ko lang nalaman kasi ilang araw na akong delay sa menstruation ko. Kaya nag-PT na ako para makasigurado. Tapos ayan agad yung lumabas. In fact, inulit ko pa nga para sure talaga tapos pareho lang yung result. 2 guhit. Ibig sabihin positive. Magkaka-baby na tayo. Hindi ko alam yung sasabihin. Basta masaya ako at excited na maging tatay.
Alam mo naman na matagal ko nang gustong magka-baby, di ba? Oo, nakwento mo nga tapos ayan na. Natupad na natin yung pangarap mo. Salamat, mahal, kasi ginawa mo akong ina. Binigyan mo ako ng anak. Ako rin naman eh. Ginawa mo akong tatay. Ngayon na magiging magulang na tayo, pinapangako ko na lalo ako magsisikap sa pagtatrabaho para mabigay ko sa inyo ng anak natin yung buhay na deserve nyo. Hindi mo naman kailangan gawin mag-isa yon, mahal. Kasama mo ko. Tayong dalawa ang magulang ng batang dinadala ko. Hindi lang ikaw. Kaya magsisikap din ako para maitaguyod natin yung baby natin. Salamat, mahal. Lalo ako na-inspired dahil sa magandang balita mo. Excited na akong sabihin kay nanay na magiging lola na siya. Siguradong matutuwa yon pero kinakabahan lang ako. Ha? Saan? Siyempre, hindi pa nga alam ng nanay mo na tayo na. Malalaman din niya at double celebration pa kasi magkakababy na tayo. Huwag kang kabahan. Mabait naman si nanay eh. Mahirap hindi kabahan, pero may tiwala naman ako sa'yo. Salamat sa pagtitiwala, mahal ko. Ano kayang magiging gender ng baby natin? Kahit na ano pa, basta healthy ang baby natin, ayos na ayos sa akin. Papadudo tuwang-tuwa kami ni Jimbo dahil magkakaanak na kami. Ang tagal kong hinintay na magka-baby kaya ganoon na lamang ang excitement na nararamdaman ko ng panahong yon. Sa wakas ay mararanasan ko ng maging nanay. Alam ko naman na makakaya kong itaguyod mag-isa ang magiging anak namin. Pero maswerte pa rin ako na nagkaroon ako ng partner sa katauhan ni Jimbo. Kahit na mas bata siya sa akin, hindi ko minamaliit ang kakayahan at magagawa ng boyfriend ko. Nagtiwala ako sa kanya na madadala niya ng maayos ang aming pamilya. Kaya minahal ko siya. Kung ilalarawan ko si Jimbo ay matangkad siya at malaki ang pangangatawan. Magalang din siya sa lahat ng mga katrabaho namin at palangiti. Pero sa akin lang talaga siya close at naglalaan ng extra time. Nakausapin ako kung may pagkakataon. Yun na pala ang simula ng love story namin at hindi nagtagal ay inamin niya na nagugustuhan na niya ako. Kahit na walang katiyakan kung maibabalik ko raw ba ang nararamdaman niya dahil sa malayong pagitan ng edad namin. Pero wala naman sa akin yon, lalo at gusto ko na rin siya ng mga panahong yon. At nung nalaman kong buntis nga ako ay lalo kaming naging malapit sa isa't isa ng boyfriend ko. Isang araw ay nag-decide siyang ipakilala na ako sa kanyang nag-iisang magulang, ang nanay niya. Ano? Akala ko, boss mo yung kasama mo, nak. Hindi mo naman ako agad sinabihan na girlfriend mo pala yung ipakikilala mo. Boss ko naman po talaga si Analea kasi mas mataas ang posisyon niya sa akin. Ay, ganun ba? Hindi naman po kami pareho ng department ni Jimbo. Bale, meron pa po siyang supervisor. Yun po talaga yung boss niya. Pero kung titignan, magkatrabaho lang din kami. Pero matagal ka na ba dyan sa opisina niyo, Analea? Matagal na rin po. Nagsimula po ako doon nung 23 years old ako. Ilang taon ka na ba ngayon? 33 na po. Ay, mas matanda ka pala sa anak ko ng 6 na taon. Kung hindi mo natatanong, 27 anyos pa lang tong anak ko. Pero yung kuya niya, kaedad mo, nak. Okay po. Pero kahit na mas matanda po sa akin si Analea, mahal po namin ang isa't isa. Ay, hindi ko naman kayo paghihiwalayin. Tsaka 6 na taon lang naman yan. Yung iba nga, 10 pataas yung pagitan ng mga edad, wala namang problema. Tsaka nasa tamang edad na kayo, lalo ka na anak. Salamat po, Nay. Sabi sa'yo, mabait nanay ko eh. Oo nga. Grabe ka naman sa akin, Jimbo. Palagay mo sa akin katulad ng mga kontrabidang nanay na napapanood ko sa mga palabas sa TV. Hindi naman po. Tsaka alam ko po na mabait kayo kaya binida ko na po kayo kay Analea. Dapat lang kasi mabait naman talaga ako. Matanong ko lang kung gaano na ba kayo katagal simula nung maging kayo? Ang totoo, 2 linggo mahigit pa lang po. Pero may isa pa po kaming sasabihin sa inyo. Ha? Ano yun? Promise wag po kayong mabibigla ah. Depende kung sasabihin mong may ginawa kayong krimen ng girlfriend mo. Nay naman eh. Joke lang. Ikaw naman di ka na mabiro. Ano ba yung isa nyo pang sasabihin? Mahal, ikaw ba magsasabi o ako na? Ikaw na. Ang tagal naman. Ano ba kasi yun? Magkakaanak na po kami. Ano ka mo?
Ulitin mo nga, baka ako'y nabibingi lang. Sabi ko po, magkakaanak na kami ni Analea. Ay, Santissima, ang bilis naman yata. Masyado po kasing mainit sa kama si... Uy, wag mo nang ikwento sa nanay mo. Tignan mo, nagulat na nga siya. Sorry, mahal. Sinong hindi magugulat kapapakilala mo pa lang sa akin yung girlfriend mo tapos sasabihin mong buntis na siya agad? Di ba sabi nyo nasa tamang edad na rin kami? Lalo na po ako? Sinabi ko nga, pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala. Para sa akin bata ka pa para maging tatay, nak. Hindi na po ako bata. 27 na po ako. Yung mga kababata ko nga, may anak na kahit 23 years old pa lang sila nun. Sa bagay, ama ka rin naman. Kaya wag na po kayong mag-alala. Kasi alam ko sa sarili ko na handa na akong maging tatay. Tama rin naman dahil wala ka nang magagawa lalo magkakababy na pala kayo. Pero congrats sa inyong dalawa. Hindi nyo naman sinabi agad na magiging lola na ako di sana nakapagpakulay na ako ng buhok. Ano pong kinalaman nun sa pagbubuntis ko? Pampaswerte lang. Kung di mo natatanong, mahilig maniwala si nanay sa kung ano-anong sabi-sabi. Hindi ba pwedeng magpaganda ako para pag nagpicture tayo mamaya at pinost ko sa Facebook ko maganda ang nanay mo? Siyempre, good news yung pagbubuntis ni Analea. Blessing yung baby nyo. Kaya dapat nakapag-ayos-ayos ako noon. Para naman pag nakita ng mga friend ko sa Facebook, pusuan nila. Hindi nyo naman po kilala yung friend nyo online. Kahit na. Huwag ka lang ang kontrabida dyan. Pahipo nga ng tiyan mo, Analea. Baka swertehin ako sa madyong mamaya. Papadudot aminado akong nagulat nang magkakilala na kami ng nanay ng boyfriend ko. Mabait naman siya for my likings at ayos namang kausap. Pero hindi ako sanay sa pagiging maalaga at maalalahanin niya sa akin at sa magiging anak namin ng boyfriend ko. Lumaki kasi ako na walang kinamulatang nanay matapos nitong mamatay ng maaga. Wala na rin akong tatay dahil mas pinili nitong makisama sa ibang babae matapos akong iwan at ipagkatiwala sa lola ko. Hindi rin naman kami close ni lola pero thankful ako kasi inalagaan at pinaaral niya pa rin ako sa tulong ng iba ko pang tiyuhin at tiyahin na nasa abroad. Simula noong mamatay ang lola ko pagka-graduate ko ng college ay namuhay na lamang ako mag-isa. Doon ko nakilala ang ex-boyfriend ko hanggang sa magkahiwalay din kami matapos ang 10 taong pagsasama. Kaya hindi talaga ako sanay sa pagiging clingy ng nanay ni Jimbo. Pero hindi ko na lang pinahalata sa kanya ang pagkailang ko lalo na unang beses pa lang naming nagkita at nagkakilala noon. Ayoko rin naman na may masabi siya sa akin kaya pinakisamahan ko na lamang siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil first baby ko ang dinadala ko ay kabado at todo ingat ako sa aking pagbubuntis. Kahit sinabi naman sa akin ng OB ko na hindi masela ng pagdadalang tao ko kahit na may edad na ako, ay nagkusa pa rin ako na mag-ingat at alagaan ang aking sarili. Ayoko kasing may pagsisihan lalo na at anak ko ang pinag-uusapan dito. Bukod doon ay matagal ko ring hinihintay na magka-baby kaya hindi ako makakapayag na mawala lang siya sa akin o kunin sa isang iglap. Kaya nga ginawa namin ni Jimbo ang lahat para maging magaan at maayos ang pagbubuntis ko. Nang mga panahong yon ay umuwi ako sa nirerentahan kong apartment sa Cainta, Rizal. Madalas ay nagmomotor lamang ako dahil yun naman ang usong transportasyon para mabilis makapagbiyahe. Okay lang naman pero malayo kasi ang inuuwian ko sa trabaho kaya nakakapagod at nakakangalay sa likod. Wala akong sasakyan dahil hindi praktikal sa akin ang kumuha. Pero noong nabuntis ako ay pareho kaming nag-alala ni Jimbo sa biyahe ko. At doon na nga niya ako kinausap dahil meron siyang plano. May buntis na namang masaya kasi nakain ko na yung cravings kong cake. Salamat sa treat, mahal. Walang anuman. Cute mo? Sus, bulero. Cute ka naman talaga. Lalo ngayon na naglilihi ka. Ganito pala ang feeling ng naglilihi. Mahirap ba? Sakto lang. May mga araw na mahirap, meron namang okay lang. Carry, ganun.
Pero kaninang umaga pagising ko, sabi ko sa sarili ko gusto ko kumain ng cake. Kaya lang ayoko naman ng mga nabibili lang sa mga kilalang cake shop. Ang hirap lang kasi hindi ko alam kung anong eksaktong cake yung gusto kong kainin. Maghapon yun. Buti na lang naisipan mo kong dalhin sa cafe na to. Tapos sakto, nakita ko nga yung cake na gusto kong kainin. Matagal na kitang gusto dalhin dito kasi mahilig ka sa kape, di ba? Oo, Okay lang daw ba sa buntis na magkape? okay lang naman sabi ng ubi ko pero wag palagi. Hindi naman maselan pagbubuntis ko kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Siyempre, alam mo na, risky na talaga lalo pag mga gantong edad ng babae. Yun nga yung napag-usapan namin ni nanay kagabi, mahal. Ano yun? Na kahit di naman maselan yung pagbubuntis mo, mahirap pa rin na sumugal. Nag-iingat naman ako mahal. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Alam ko pero mahirap di mag-alala. Lalo na kapag bumabiyahe ka papunta at pauwi sa inyo. Grabe yung kaba ko kapag hindi kita nahahatid kasi may kailangan akong i-overtime. Di kayo mawala ng anak natin sa isip ko. Naiintindihan naman kita. Pero matagal ko na rin namang ginagawa yung pagmumotor pa uwi. Simula pa nung nag-pandemic. Para sa akin, mas mabilis ang biyahe at mas praktikal kaysa jeep. Saka maliit pa naman tong tiyan ko. Pwede pa akong umangkas sa motorsiklo. Kaya lang mahihirapan ka na pag lumaki na yung tiyan mo. Pwede naman ako mag-UV na lang. Hindi naman talaga problema yung biyahe. Yung inuuwian ko lang kasi sa Rizal pa yun. Malayo-layo rin. Kaya nga naisip namin ni nanay na tumira ka na lang sa bahay. Ha? Tumira sa bahay nyo? Oo, para magkasama na tayo at lalo kitang mabantayan. Tsaka mas malapit yung bahay namin sa trabaho natin since pareho lang naman na nasa Quezon City. Sige na mahal, pumayag ka nang tumira sa bahay namin. Sigurado ka ba talagang ayos lang sa nanay mo? Kasi baka sanay siya na kayong dalawa lang sa bahay nyo simula nung bumukod yung mga kuya mo. Oo naman, siguradong sigurado. Tsaka si nanay pa nga ang nagsuggest nun eh. Gusto ka rin daw niyang makasama sa bahay at mabantayan yung pagbubuntis mo. Okay, pero parang ako naman yata ang maninibago. Mabait naman si nanay. Tsaka huwag kang mag-alala kasi may privacy tayo sa bahay. May sarili naman akong kwarto eh. Ang gusto ko lang naman maging safe kayo ng baby natin. Pag doon na kayo sa bahay tumira, pwede kong gamitin yung tricycle namin. Yung nasa garahe nyo? Oo, pundar pa yun ng tatay namin. May kalumaan pero maayos pa naman yung makina. Tsaka wala namang gumagamit nun kasi may motor naman ako. Aayusin ko na lang para mas maging komportable ka. Kaya sana pumayag ka na. Kung lilipat kasi ako sa inyo, kailangan kong kausapin yung landlord ko. Saka yung mga gamit ko sa apartment, paano natin hahakutin? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala dyan. Basta pumayag ka lang. Pwede bang pag-isipan ko muna? Oo naman. Basta sabihan mo lang ako sa magiging desisyon mo. Huwag kang mag-alala, sasabihan talaga kita. Saka bigyan mo lang muna ako ng ilang araw para mag-isip. Medyo nabigla kasi ako eh. At saka malaking desisyon talaga yung gagawin ko sakaling lumipat ako sa inyo. Alam ko naman na mabait ang nanay mo, pero kailangan ko pa rin mag-isip. Naiintindihan ko naman. Kaya nga ayos lang sa akin na bigyan ka ng ilang araw. Thank you, mahal. Sobrang na-appreciate ko ang pagiging maunawain mo. Na-appreciate ko naman ang gustong mangyari ng boyfriend ko nang sabihin niyang tumira ako sa bahay nila kasama ang nanay niya. Nasa Quezon City lang din kasi sila nakatira at hindi hamak na mas malapit kesa sa inuwian ko sa Cainta, Rizal. Pero alanganin pa rin ako noon dahil makakasama ko sa bahay nila si nanay. Hindi kasi ako sanay nang may kasama simula nang maghiwalay kami ng ex ko at alam yun ni Jimbo. Pero alam ko na hindi na lamang sarili ko ang dapat kong isipin. Lalo na may buhay na sa sinapupunan ko. Kaya ginawa ko ang makakabuti para sa anak namin matapos kong pumayag na lumipat sa bahay nila Jimbo sa Quezon City. Kahit maliit lang ang bahay nila ay meron namang kaming sariling kwarto ng boyfriend ko. Kaya masaya pa rin ako dahil may privacy pa rin kami. Kaya lang ay may mga pagkakataon pa rin talaga na hindi mapigilang umeksena ng nanay niya. Grabe, Nay! Sarap talaga nitong paksiw na bangus nyo. Kaya nga yan ang niluto ko kasi alam kong paborito mo. Kain ka lang ng marami, baka mamayat ka na niyan eh.
Ikaw din, Analea. Dapat laging busog ang buntis. Damihan mong kain mo kasi naghahati na kayo ng baby mo. Opo, salamat po, Nay. Mahal, pasuyo naman ng malamig na tubig. Nauuhaw na kasi ako. Ay, sige. Kunin ko lang sa ref. Ay, sandali. Huwag dun. Diyan ka na lang sa may water jug natin. Pero hindi po yun malamig. Kahit na. Mas mainam na hindi malamig na tubig ang pinaiinom mo kay Analea lalo na't buntis siya. Okay lang naman po yun, Nay. Saka nauuhaw na po ako. Gusto ko ng malamig na tubig. Anong okay ka dyan? Paano na lang pag gininaw yung baby sa tiyan mo? Sige nga. Ano po? Ganon yon. Siyempre, pag ininuman mo ng malamig na tubig o kinainan ng malamig na pagkain, giginawin talaga yung baby. Kawawa naman. Saan nyo naman po yan nabasa? Paniniwala yun ng matatanda. Kaya nga ako noon nung pinagbubuntis ko kayo ng mga kuya mo hindi ako umiinom ng malamig na tubig. Hindi naman po totoo yun. Totoo yun. Marunong ka pa sa mga ninuno natin, ha? Okay lang, mahal. Yung water sa jug na lang yung kunin mong tubig. Sigurado ka? Oo, Sige, kuha na kita. salamat. Buti pa tong si Analea masunurin. Hindi tulad mo, Jimbo. Palibasa, hindi ka naman nagbubuntis. Parang imposible naman po kasi yung sinabi nyo. Anong imposible doon? Kasi kung giginawin yung baby sa tiyan dahil sa pag-inom ng malamig na tubig, ibig sabihin mapapaso rin siya pag humigop ng mainit na sabaw yung nanay? Ha? Kita nyo na, nag-iimbento lang kayo ng pamahiin. Hindi kaya ako nag-iimbento. Mahal, hayaan mo na lang si nanay. Akin na yung tubig ko. Nanunuyo na yung lalamunan ko Ay, eto na tubig mo. Sorry mahal. Salamat. Naku, sana naman kambal na babae yung maging baby niyo. Parang imposible naman po yung kambal kasi wala naman tayong lahi nun. Kaya nga bumili ako nitong kambal na saging para ibakain kay Analea. Oh, nak, kainin mo to. Naku, ayoko po ng saging. Nasusuka po ako dyan Nick, ngayon lang naman. Nakipag-agawan pa ako sa palengke para makuha yung may kambal na saging. Paniniwala kasi na kapag kinain niya ng buntis, magiging kambal ang anak niya. Ayan na naman po kayo. Naniniwala na naman kayo sa kasabihan. Totoo yun. Bakit yung kinakapatid mo, kambal yung naging anak kumain lang daw ng kambal na saging yung asawa? Yung kambal ng kinakapatid ko, fraternal, babae at lalaki. Ibig sabihin na mamana yun, lalo na sa lahi nila. Pero may kakilala ko, kambal na babae yung anak pagkatapos kumain ng kambal saging. Di ba, Analea? Ganun yun, di ba? Wala naman pong basihan na pwedeng magkaroon ng kambal na anak sa pagkain ng kambal na saging. Pero hindi ko naman sinasabing wala ng chance na magkaroon kami ng kambal ni Jimbo. Pero hindi yun dahil sa kambal na saging. May scientific explanation pa rin yun. Scientific explanation mo mukha mo. Basta, naniniwala ako na kagagawan yon ng kambal na saging. Huwag mo na nga akong kontrahin, Jimbo. Ayaw mo ba talagang kainin ton saging? Ayoko po talaga. Sige, ako na lang kakain ito. Hala, baka naman kayo magbuntis ng kambal, Nay. Paano mangyayari yun matagal nang patay ang tatay mo? Joke lang po. Papadudot nire-respeto ko ang nanay ng boyfriend ko dahil magulang niya yon. Pero may mga pagkakataon na hindi ko mapigilang mainis sa mga ginagawa at sinasabi niya sa akin at sa pagbubuntis ko. Marami siyang sinasabi na hindi ko maintindihan dahil hindi naman makatotohanan. Mapapaniwalain din kasi si nanay sa mga sabi-sabi at lagi niyang katuwiran pinagdaanan na niyang magbuntis at mga anak noon kaya dapat ay makinig ako sa kanya. Hindi ko naman binabaliwala mga payo niya sa akin. May iba naman kasi doon na useful pero ako mismo ay inaaral ko rin naman kung paano magbuntis ng tama at maging nanay. Kaya lang madalas ay baliwalain ni nanay ang mga effort ko at sinasabi niyang dapat mas pakinggan ko siya kasi papunta pa lang daw ako ay nakabalik na siya. Doon na ako nagsimulang magkaroon ng problema sa pagsasama namin sa isang bubong ng nanay ng boyfriend ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na sa 6 na buwan na ako noon sa pagbubuntis ko at nalaman na namin ang gender ng anak namin. Lalaki ang panganay namin kaya masayang masaya ko.
Pero hindi ganon ang nararamdaman ng nanay ni Jimbo dahil gusto raw niya ng kambal na babae. Puro kasi lalaki ang mga anak niya kaya pinagdasal daw niya sa lahat ng santo na sana'y kambal na babae ang maging anak ko. Sinisisi niya rin ako kasi hindi ko raw kinain yung kambal na saging na pinakakain niya sa akin noon. Sa kabila ng lahat ay unti-unti na lang tinanggap ni nanay ang magiging apo niya. Pero ilang buwan din bago nangyari yon. Puro kasi siya parinig sa akin na hindi ko raw sinusunod ang mga sinasabi niya para maging kambal na babae ang anak ko. Sa pikon ko minsan ko na siyang sinagot na sa anak niya galing ang genes na nagbibigay ng gender sa babae. Siyempre hindi siya naniwala doon dahil ako naman daw ang nanay at may matres sa aming dalawa ni Jimbo. Hinayaan ko na lamang siya kung yon ang paniniwala niya dahil na-realize ko na mas mahirap turuan ang matatanda kaysa bata. Dumating ang kabuwanan ko at patuloy pa rin si nanay sa pang-iinis sa akin. Ano yung tinitingnan mo sa cellphone mo? Yung anak po ng kaopisina namin. Nag-1 taon na kasi. Aber, tingin nga. Ang cute-cute po, di ba? Parang hindi naman masyadong cute. Nay naman, tignan niyo may dimple pa sa magkabilang pisngi. Sana may dimple rin magiging anak namin ni Jimbo. Yung dimple cute pero yung bata hindi. Tingnan mo nga, ang laki-laki ng nguso tapos ang itim-itim ng balat. Kulot pa. Ano ba namang itsura yan? May lahi po kasi yung tatay, kaya namana doon yung kulay ng balat. Ay, kaya naman pala pangit. Nanay talaga. O bakit? Totoo naman yung sinabi ko eh. Akala kasi ng ibang nanay lahat ng baby cute pero hindi naman. Kinukumbinsi lang nilang sarili nila na cute yung mga anak nila kasi mga anak nila yun. Wala na silang mag-aagawa. Pero yung batang yan, hindi cute, pangit. Sobra naman po kayo. Wala naman pong ginagawa sa inyo yung bata. Wala naman siya kailangan gawin sa akin eh. Tsaka, masama ba na magsabi ng totoo? Hindi po. Pero lumalabas na nilalait nyo na yung anak ng kaopisina ko. Lait na palang pagsasabi ng totoo ngayon. Ibang klaseng henerasyon. Matanong lang kita ha. Ano bang cute sa batang yan? At kulang na lang idikit mo na yung mga mata mo sa cellphone mo sa kakatitig sa kanya. Alam mo, may kasabihan ng mga matatanda na kapag panay ka ng tingin sa pangit, lalo na kapag buntis ka, pangit din yung magiging anak mo. Kaya nga ako noon, panay tingin sa picture ng mga gwapong artista noong kapanahunan namin para naman artistahin yung mga anak ko. Ay, wala naman pong basihan yung sinasabi nyo. Yung itsura ng magiging anak namin ni Jimbo, galing sa aming dalawa. Pwedeng kamukha ko, pwedeng kamukha ni Jimbo, pwedeng hati kami. Saka kahit ano pa ang maging itsura ng anak namin, hindi namin siya tatawaging pangit. Diyan ka magaling sa pagsagot-sagot sa akin. Naligo lang ako, narinig ko na kayo nagtatalo ni Analea, Nay. Anong nagtatalo? Nag-uusap lang kami nitong kinakasama mo. Ano pong pinag-uusapan nyo? Pinagsasabihan ko lang naman siya na panay titig siya dyan sa picture ng anak ng kaopisina nyo. Ang pangit-pangit na bata. Oho, sobra naman kayo makapanlait. Walang pangit na bata. Ay mayroon. Hindi ba kayo marunong tumingin? Marunong po. Kaya nga kako kay Analea, huwag pagduldulan ng mga mata sa picture ng pangit na batang yon. Kasi baka maging kamukha ng anak ninyo. Paniniwala yun ng mga matatanda noon. Sige ka, magkakaroon ka ng anak na hindi mo kamukha kasi pangit. Nay, sumusobra na po kayo Hindi po magiging pangit ang anak namin ni Jimbo. Sa awa ng Diyos, normal ang baby namin. Walang kapansanan base sa ultrasound. Pero kahit na ano pang maging itsura niya, naniniwala akong hindi siya magiging pangit. Hindi rin naman pangit yung anak ng kaopisina namin. Kayo lang yung nagpapapangit dun sa bata kasi pangit yung ugali nyo. Ano sabi mo? Abay, napakabastos mo Tama naman po si Analea. Sa lagay, mas kinakampihan mo pa yung babaeng yan kaysa sa akin na nanay mo? Anong klaseng anak ka? Hindi naman po kasi tama namang husga. Lalo na ng inosenteng bata. Tsaka masyado na kayong nilalamon ng mga pinaniniwalaan nyo na wala namang basihan. 2023 na po. Hindi na to panahon ng kopong-kopong. Ewan ko sa'yo. Marunong pa kayo sa akin. Pwede bang mamaya na kayo mag-aaway? Ha? Pati ba naman pag-aaway namin may schedule pa? Manganganak na yata ako, Day. Mamaya na kayo mag-aaway ni Jimbo kasi
Ang sakit-sakit na talaga! Hala, teka! Dadalhin na kita sa ospital, mahal! Papadudot mabilis akong sinugod ni Jimbo sa ospital at na-admit na nga ako para manganak. Buti na lang at safe ang baby namin dahil baka hindi ko mapatawad ang nanay niya sa pangi-stress sa akin. Ang tagal ko rin nagtimpi na huwag siyang masagot-sagot dahil nga sa ginagalang ko pa rin siya. Pero noong araw bago ako manganak ay punong-puno na ako sa kanya plus sobrang sakit pa ng balakang, likod at puson ko dahil nagle-labor na pala ako. Lumipas ang 6 na buwan ay nagkasundo naman kami ni nanay matapos pumagitna sa amin si Jimbo. Kinausap din niya ang nanay niya kaya himalang bumait ang pakikitungo nito sa akin. Masaya na rin naman ako dahil close siya sa baby boy namin at nagbobolontaryo pang mag-alaga sa anak namin lalo noong bumalik na ako sa trabaho. Kahit nakabado ako kasi ayokong ipagkatiwala kanino man ang baby ko ay nagtiwala pa rin ako sa biyanang kong hilaw katulad ng pakiusap sa akin ni Jimbo. Kaya lang isang hapon habang nasa trabaho kami ni Jimbo ay biglang tumawag sa akin si nanay kasi iyak daw ng iyak ang anak ko at hindi niya mapatigil. Sa alala ko ay nagpa-undertime ako at umuwi na sa bahay namin. Naabutan ko ang iyak ng iyak ang anak ko at takot na takot ako kasi para siyang hindi makahinga. Agad kong dinala sa pedya ang bata at doon ko natuklasan na may tonsillitis siya. Naiyak na lamang ako nang malaman yon at agad na tinawagan si Jimbo para sunduin kami sa klinik. Pagkawi sa bahay ay kinompronta ko si nanay. Oh, kumusta na raw yung apo ko? Ano nangyari sa kanya? Namamaga raw po yung tonsil ng anak namin. Ha? Grabe naman! Bakit daw nagkaganoon? Umamin nga po kayo sa akin. Ano pong pinakain niyo sa anak namin? Aha? Anong pinakain ko? Hindi naman po kasi mamamaga yung tonsil ng baby namin kung wala kayong pinakain o pinainom na bawal sa kanya. Kaya umamin na po kayo, please lang po. Kasi... Pinagalitan kami ng pedya ng anak namin at pinagsabihan na ingatan namin yung anak namin. Baby pa siya tapos may tonsillitis na, Nay. Kaya sabihin nyo, may pinakain o pinainom po ba kayo sa anak namin? Oo meron pero kaunti lang naman. Ano po yun? Pinainom ko ng soft drink tapos pinakain ko ng icing ng cake na bigay ng kapitbahay. Ano po? Bakit ka ba naninigaw? Nakakabingi ka ha? Bakit hindi ako sisigaw? Nakakagalit po yung ginawa nyo. 6 na buwan pa lang yung anak namin. Pero pinainom nyo na siya ng soft drink at pinakain ng icing ng cake? Nasisiraan na po ba kayo ng ulo? Hoy, hindi sira ang ulo ko, Analea. Hinay-hinay ka sa pagsasalita sa akin ng ganyan ha? Oh, bakit nananahimik ka lang dyan, Jimbo? Pagsabihan mo yung kinakasama mo, binabastos ako ng harap-harapan. Tama naman po si Analea. Mali po yung ginawa nyo sa anak namin. Kunti lang naman yun. Masyado namang sensitive yung lalamunan ng anak ninyo. Baby pa kasi yung pinag-uusapan natin dito. Saka bawal naman po talaga yung soft drink at icing ng cake sa 6 na buwan. Sos, hindi yan totoo. Yan yung sina Jimbo tsaka yung mga kuya niya noon. Nakatikim na ng kinanaw na kape nung mga baby pa lang sila. Partida, wala pang 6 na buwan noon yung mga anak ko. Nagkakape na. Wala namang nangyari sa kanila. Hindi naman ni nervyos o namaga yung tonsil. Ang sabihin mo, mahina lang talagang resistensya ng anak mo. Kulang ka kasi sa bitamina nung pinagbubuntis mo yan kaya namana yung kahinaan ng katawan mo. Kasalanan mo rin kasi, masyadong matigas ang ulo mo. Hindi mo kinakain yung mga pinakakain ko sa'yo. Alam niyong naging maingat ako sa pagbubuntis ko. Kaya wag niyo akong sisisihin sa kasalanang hindi ko ginawa. Kayong may kasalanan kaya namaga ang tonsil ng anak ko. Kung ano-ano kasing pinainom at pinakain niyo sa kanya. Saka wala kayong karapatan na ikumpara ang baby ko sa mga bata noon. Swerte na lang na walang nangyaring masama sa anak niyo dahil sa ginawa niyo. Pero hindi ibig sabihin, may karapatan na kayong gawin din yun sa anak ko. Ay, kung makapagsalita ka, akala mo ibang tao sa akin yung anak mo ha. Baka nakakalimutan mong apo ko rin yan. Apo niyo lang yung anak ko pero ako pa rin ang nanay. Ano ba, Jimbo? Hahayaan mo lang ba na bastusin ako ng babaeng yan? Nanay mo ko, ipagtanggol mo ko. Sorry po talaga, pero maling-mali kayo rito. Buhay ng anak namin yung nilagay nyo sa alanganin. Ang OA nyo naman. Hindi naman nakakamatay yung pamamaga ng tonsil eh. Tsaka, gagaling din yung anak ninyo. Huwag kayong ma-stress.
Hirap kasi sa inyo, masyado kayong nagmamarunong. Ay, sa inyo ako mas na-stress, Nay. Ay nako, sige ka, mabilis kang tatanda niyan. Tingnan mo na lang yung mga kulubot mo sa muka, lalong nagiging halata. Baka bukas makalawa, mapagkamalang ka ng nanay ng anak ko. Sige ka. Tumigil na po kayo! Oo na, titigil na. Ay, buti pa alis muna ako kasi hinahanap na ako ng mga kaibigan ko. Magmamadyong kami. Doon na lang ako para makapag-relax din ako. Lalo nakaka-stress dito sa bahay ng dahil sa inyo. Che! Papadudot pag-alis ng nanay ni Jimbo ay napahagulhol ako ng iyak. Halo-halong lungkot, takot, pagkadismaya at galit na kasi ang naramdaman ko ng mga panahong yon. Naiyak din si Jimbo pero inalo niya pa rin ako. Nagsorry siya dahil sa pagiging pabaya ng nanay niya at sa hindi nito pag-ako sa kasalanang nagawa. Pero hindi nabawasan noon ang galit ko kay nanay. Umakto lang na parang walang nangyari ang biyanang kong hilaw pero pinaramdam ko na wala akong tiwala sa kanya pagdating sa anak namin. Doon ko na naisipang mag-resign sa pinagtatrabahuhan ko upang mabantayan at maalagaan ang baby namin ni Jimbo. Pilit ko pa rin pinakikisamahan ng nanay ng kinakasama ko pero sa loob-loob ko ay gustong-gusto ko nang bumukod kami. Nung kinausap ko naman si Jimbo ay nag-alangan siyang iwanan ang nanay niya dahil mag-isa na lamang ito sa buhay at bahay nila. Bukod doon ay may maintenance na itong gamot sa high blood na lagi niyang pinapaalala. Kaya nga gano'n na lamang ang tampo ko kay Jimbo pero pilit ko pa rin namang tinimbang ang sitwasyon. Baka maging konsensya ko pa kung may mangyaring masama sa biyanang kong hilaw. Sana mapayuhan ako ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Aminado ako na may mga gabi na naiisip kong umalis na lamang kami ng anak ko sa poder ni na Jimbo at magpakalayo-layo. Pero mahal ko ang kinakasama ko kaya naguguluhan ako sa kung ano ang pwede kong gawin. Maraming salamat po sakaling mapili ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Analea. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Ako nga pala si Dado, isang simpleng lalaki na nagtatrabaho bilang tendero ng fishball dito sa masikip na kalsada ng Quiapo. Diosdado talaga ang tunay kong pangalan. Ewan ko ba, makaluma ata ang mga magulang ko kaya kahit pwede na sana nila akong bigyan ng medyo modernong pangalan, ay hindi nila inabala pa mga kapuso. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ko. Simple, puno ng hamon pero hitik sa pagmamahal at pag-asa. Ang lahat ng ito, Papa Dudut, ay dahil kay Kulin, ang babaeng mahal ko. Pareho kaming taga Laguna at kahit na hindi marangya ang buhay sa probinsya ay kontento na ako basta't magkasama kami. Pero nang sabihin niyang pupunta siya sa Maynila para magtrabaho bilang kasambahay, para bang gumulo ang mundo ko. Hirap na hirap akong tanggapin na malalayo siya sa akin. Kakatapos lang ng COVID noon at gusto kong pigilan siya. Pero alam kong hindi tama at pangarap niya yon at sino ba ako para hadlangan. Habang naiwan akong mag-isa sa probinsya ay doon ko naramdaman kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. Araw-araw iniisip ko kung ano ang paraan ang pwede kong gawin para makita siya ulit. Kaya nang dumating ang kababayan namin na si Manong at inalok ako magtinda ng fishball at ibang pagkain kalye sa Maynila ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Iniwan ko ang pamilya ko sa Laguna, dala ang kaunting gamit at malaking pangarap na mapalapit kay Kulin. Pagdating ko sa Maynila, agad kong naramdaman ang bigat ng hamon. Sa unang linggo pa lamang, muntik na akong sumuko. Mainit ang kalsada, magulo ang paligid at maraming beses na halos wala akong kinikita. Pero sa bawat tusok ng fishball, iniisip ko po si Kulin. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Sa tuwing naiisip ko siya ay nawawala ang pagod ko. At sa pagkikita naming dalawa kahit saglit lang ay para akong nakahanap ng bagong lakas.
Yung ngiti niya, Papa Dudut, ay parang sinasabi sa akin na sulit ang lahat ng hirap. Minsan naiisip kong mahirap, pero sa puso ko, mas nangingibabaw ang pangarap kong maging sapat para sa kanya. Gusto kong bigyan siya, Papa Dudut, ng mas magandang buhay. Gusto kong patunayan na kahit simpleng tindero lamang ako ng fishball, ay kaya kong maging lalaki na maipagmamalaki niya balang araw. Yun ang nasa isipan ko parate. Papa Dudut, si Colleen ang inspirasyon ko at sa bawat init ng mantika, tagaktak ng pawis ay iniisip ko ang araw na hindi na namin kailangang maghiwalay. Pangarap kong maging katuwang niya sa buhay. At alam kong darating din ang tamang panahon. Ang lahat ng sakripisyo ko ay para sa kanya, para sa amin. Kaya naman nung una kong tinuruan na ako ng asawa ni Manong, noong unang araw na yon, si Ma'am Nancy, kung paano ang pagluluto ng fishball at iba pang mga pagkaing kalye at paglalako nito ay hindi ko yon makakalimutan. Sariwa pa ito sa isipan ko. 19 years old lamang ako noon, Papa Dudut. Yan, pwede mo nang ilagay ang fishball. Dahan-dahan lang, Dado, baka matalsikan ka ng mantika. Ganito po ba, ma'am? Tama na po ba ang pagkakasalang? Oo, ganyan nga. Madali lang naman, hindi ba? Opo, madali lang naman po pala. Pero tandaan mo, madali lang yan dito kasi wala ka pa sa ilalim ng init ng araw, Dado. Kailangan mong sanayin ang katawan mo at syempre, ingatan mo rin. Bawal magkasakit. Opo, ma'am. Sisikapin ko po na hindi magkasakit. Tsaka mukhang kakayanin ko naman po yung trabaho ko. Kaya mo nga, pero hindi lang sa init ng araw ka dapat handa. Dapat matutunan mo rin na mag-ingat sa pera. Mahirap ang buhay sa Maynila, Dado. Kailangan matalas ang pakiramdam mo sa mga tao. Maraming mandaraya, maraming gagawa ng paraan para maisahan ka. Opo, ma'am. Nasabi din po sa akin ni Manong yan. Basta po, gagawin ko po ang lahat para hindi po ako magkaproblema. Mabuti naman. Kaya ka kinuha ng manong mo, Dado, dahil naniniwala siyang matinukang tao. Pero lagi mong tatandaan, ang tiwala ay hindi madaling makuha. Pinapahalagahan ito, kaya wag na wag mong sisirain. Makakaasa po kayo sa akin, ma'am. Tandaan mo, sinasabi ko to sa'yo bilang magkababayan kayo ni manong mo. Naaalala ko nung kinuwento niya sa akin kung paano siya nagsimula. Nagsumikap talaga siya para marating tong kinatatayuan namin. Dati isang kariton lang ang meron siya hanggang sa dumami. Ang galing nga po niya, ma'am eh. Bilib po ako sa kanya kaya gusto kong gayahin yung determinasyon niya. Alam mo, Dado, naniniwala ako sa kakayahan mo. Wag na wag mo talagang sirain ang tiwala namin, lalo na pagdating sa pera. Dapat tama ang ireremit mong kita. Oo naman po, ma'am. Mapagkakatiwalaan niyo po ako pagdating dyan. Gusto ko po kasi na kumita ako sa matinong paraan. Kasi kapag nagkaroon na ako ng pamilya, gusto ko po na galing sa malinis na paraan yung ipapakain ko sa mag-iina ko. Tama yan. At sana hindi ka matulad sa ibang tindero namin ng fishball. Iniisahan kami. Pangit po talaga yung ganong ugali ng tao. Kapag yung tao po nang iisa sa trabaho, hindi niya alam na hindi aasenso yung ganong gawain. Basta, malaki ang tiwala namin sa'yo. Salamat po sa tiwalang ibinibigay niyo, ma'am. Gusto ko po magtrabaho ng marangal. Lahat po ng to para kay Colleen. Mabuti naman kung ganon. Sino nga pala si Colleen? Girlfriend ko po. Nandito rin po siya sa Maynila. Talaga? Si Colleen pala ang inspirasyon mo, Opo, ma'am. Pangarap ko po na balang araw, maipakita ko po sa kanya na kinaya ko, na nagtagumpay po ako. Gusto ko po na maging proud siya sa akin. Magandang pangarap yan, Dado. Pero tandaan mo, hindi lang para sa kanyang ginagawa mo. Gawin mo rin to para sa sarili mo. Sa buhay, mahalaga na pinagpapahalagahan mo rin ang sarili mo. Tatandaan ko po yan, ma'am. Basta kapag nakaipon na po ako, pakakasalan ko po agad si Colleen. Mag-ipon ka ng maigi. Saka kapag nagpakasal ka na, yung simple lang. Hindi mo kailangan ng magarbong kasal. Ang importante, mapapakain mo ng maayos ang magiging pamilya mo. At nagsumpaan kayo sa harap ng altar na magsasama habang buhay. Parang kayo lang po ni Manong. Siyempre naman. Ang bait po ni Manong kaya hindi po nakakapagtaka na ang bait nyo rin po.
Kaya naging maganda po ang buhay ninyo kasi pareho po kayong mabait. Nako, ginawa talaga namin ang lahat para mapabuti kaming mag-asawa. Hindi lang nga po kayo napabuti, mayaman na po kayo. Ikaw talaga. Blessed lang. Naging matyaga lang talaga ang asawa ko kaya heto, may napala naman. Gusto ko lang po talagang gayahin si Manong para magkaroon po ako ng magandang future. Basta magsumikap ka. Opo, ma'am. Masaya akong makilala at maturuan ka kung paano lutuin ang fishball dado. Salamat po. Naisa lang ka kaagad sa trabaho. Okay lang naman po yun, ma'am. Wala pong kaso sa akin. Kailangan ko rin po kasi agad na magtrabaho para magkapera. Galingan mo sa pagtitinda. Huwag po kayo mag-alala dyan, ma'am. Gagalingan ko po talaga. Kaya nga raw po ako dinala ni Manong dito kasi nakitaan niya ako ng potensyal. Maniwala po kayo sa akin, ma'am. Hindi ko po kayo ipapahiya. Ay mabuti naman. Basta lagi mong tandaan ang pinapaalala ko sa'yo, ha? Kailangan mong pagmatyagan ang paligid mo. Lalo na sa pera at baka manakawan ka. Pati ang mga hindi nagbabayad. Tanasan mo parati ang mga mata mo. Opo, ma'am. Salamat po sa tip. Gagawin ko po yan. Basta wag kang maging sanhi ng problema, ha? Naku, hindi po. Mahirap na at baka matulad ka sa ibang tindero namin. Hindi ko nga alam kung nagsasabi ba sila ng totoo o sadyang mandurugas lang talaga. Kaya ikaw, dapat maging honest ka. Allergic pa naman ako sa mga kawatan. Ma'am, pinapangako ko po sa inyo. Hindi po ako magkakaganyan. Hindi po ako magiging kawatan. Panghahawakan ko yung sinasabi mo, Dado, ha? May tauhan kasi kami dati na sobrang hindi mapagkakatiwalaan. Actually, marami-rami na rin sila. Talaga po? Marami sila? Oo, sila na nga ang binigyan ng pangkabuhayan. Tinraidor pa kami. Basta ako at si Manong mo ay malaki ang tiwala sa'yo, ha? Wag na wag mong sisirain yon. Magtulungan tayo para mabawi rin ang lugi namin ng pandemic. Opo, ma'am. Makakaasa po kayo. Maayos naman ang kita ko bilang taga-tinda ng fishball ni Manong Papadudut. Sapat na para maitawid ko ang pang-araw-araw kong panggastos. May natitira pa para makapag-ipon. Utang na loob ko kay Manong lahat ng natutunan ko sa trabahong ito. Hindi lang siya amo para sa akin kundi parang mentor na rin. Siya ang nagturo kung paano timplahin ang suka, mag-alaga ng suki at kung paano magpatakbo ng maayos na negosyo. Pero nang bigla siyang mawala ay parang gumuho ang mundo ko. 5 buwan pa lamang ako nagtatrabaho sa kanya, paano na yung fishbowlan? Paano na kaming mga umaasa sa kanya? Klarong-klaro pa sa akin ang huling araw na magkasama kami. Masigla pa niyang ikinuwento kung paano mapapalago ang negosyo. Sabi pa niya na balang araw ay baka ako na mismo ang magkaroon ng sariling kariton. Pangahawakan ko ang mga salitang yon, Papadudot, pero kinabukasan ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nalaman ko kay Nancy na si Manong ay wala na. Sabi niya na pumanaw na si Manong kagabi. Para akong binagsakan ng mundo. Wala na ang haligi ng negosyo namin. Wala na ang taong sumusuporta sa akin. Sa lamay ni Manong ay halos walang imikan. Tahimik kaming lahat at parang hindi makapaniwala. Si Nancy, halos hindi ko makausap dahil sa sobrang lungkot. Ramdam ko ang bigat na dinadala niya. Ako naman ay gusto ko magbigay ng lakas ng loob sa kanya. Pero paano? Gusto kong sabihin na gagawin ko ang lahat para hindi bumagsak ang negosyo, pero sa totoo lang, Papadudot, ay hindi ko rin po alam kung paano magsisimula. Pagkalipas ng ilang araw ay ramdam na ramdam ko ang pagkawala ni Manong. Sa bawat tusok ko ng fishball, bumabalik sa isipan ko yung mga payo niya. Natyaga lang at puso ay makakaya ko ang lahat. Pero ngayon ay mag-isa na lamang ako. Wala na yung gabay ko. Wala na yung taong nagtutulak sa akin para magpatuloy. Ang masakit pa, Papadudot, ay naapektuhan na rin pati ang mga pangarap ko. Kasama si Colleen sa mga pangarap kong yon. Gusto ko siyang maiahon mula sa pagiging kasambahay at mabigyan ng maayos na buhay. Plano naming mag-ipon para magpakasal at bumuo ng pamilya. Pero sa mga nangyari, hindi ko na alam kung paano ko masisimulan ulit ang lahat, Papadudot. Sobrang bigat. Pero kahit nahihirapan ay pilit kong iniisip na dapat akong tumayo. Hindi ko kayang sayangin ang lahat ng itinuturo sa akin ni Manong noon. Mahirap man ay susubukan kong buuin ang pangarap namin ni Colleen. Alang-alang sa mga pangako ko sa sarili ko.
Dado, nag-aalala lang ako sa'yo. Paano na yung trabaho mo? Yun na nga eh. Hindi ko pa talaga alam, Kulin. Parang hindi na natututukan ni Ma'am Nancy yung negosyo eh. Naiintindihan ko naman. Nagluluksa pa rin kasi siya eh. Tapos, sinasamantala naman yun ng ibang mga tindero niya. Hindi nagre-remit ng kita. Paano niya mapapaikot yung puhunan, di ba? Kawawa naman siya. Mas lalo siyang magiging kawawa kung aalis ka. Parang ikaw lang ang natirang matino na tauhan niya dun. Alam mo, tama ka. Nakakalungkot man pero parang ako na nga lang talaga yung natitirang matino. Ay, sobrang nalulungkot talaga ako sa pagkawala ni Manong. Ang bait niya kasi sa akin eh. Biruin mo dahil sa kanya nakarating ako dito sa Manila. Tapos napalapit pa ako sa'yo. Oo nga. Sobrang laki ng tiwala niya sa'yo. Parang naging tatay-tatayan mo na siya dito sa Manila. Ramdam ko yung suporta niya sa akin. Tsaka yung malasakit niya na gusto niyang mapabuti yung buhay ko dito. Kailangan lang talaga ng sikap at tiyaga. Pero ngayon, para talagang gumuho yung pag-asa ko. Anong gagawin mo? Humanap ka na lang ng ibang trabaho? Ayun na nga. Gusto ko sana, kaso kawawa si Ma'am Nancy. Hindi sa ano ha. Siguro isipin mo na rin ang sarili mo, mahal. Tayo. Kung hindi na mamamanage ng mabuti ni Ma'am Nancy yung negosyo nila, apektado ka naman. Baka hintayin mo pa na malugi negosyo niya bago ka huminto ah. Alam mo mahal, tama ka. Dapat maghanap na ako ng ibang trabaho bago pa sila magsara. Ayoko talagang umuwi ng probinsya na hindi ka kasama eh. Naku, ayaw ko rin umuwi sa probinsya na wala man lang akong sapat na ipon. Kaya nga gusto ko sana na marami na tayong ipon. Tsaka doon tayo magpakasal sa bayan natin. Magiging masaya yun. Syempre naman, ikakasal ka sa akin eh. Alam mo, gustong gusto ko na mangyari yun. Yung tipong lalakad ka sa altar, nakaputi kang damit na napakaganda para kang prinsesa. Tapos yung carpet pula. Pangarap ko talaga na ikasal tayo ng ganun. Ako rin. At ako ang pinakamagandang babae sa oras na yon. Kukuha talaga ako ng makeup artist. Minsan lang naman tayo ikasal. Sige lang, magpaganda ka lang ng husto. Pero dapat dun sa mismo kasal, meron tayong lechon, may cake, tsaka meron tayong pa-disco. Maiinggit yung mga kaibigan ko. Pero sana nga magkatotoo. Magkakatotoo yan. Ako pa ba? Hindi ako papayag na hindi tayo makasal sa probinsya. Kaya magsusumikap talaga ako para matupad natin yung pangarap mong kasal. Salamat, mahal. Basta tutuparin ko yung pangako ko, kaya relax ka lang, mahal. Kaya sana talaga matutukan na ni Ma'am Nancy yung negosyo niya. Tsaka gusto ko na rin mawala yung mga tindero doon na nagtatarantado. Hindi mapagkakatiwalaan eh. Nadadamay patuloy ako. Sabihin mo si Ma'am Nancy. Gagawin ko talaga yan. Kasi nakasalalay yung kasal natin dito. Tama ka, mahal. Bukas na maaga, pupunta ako si Ma'am Nancy. Sasabihin ko sa kanya na kailangan niyang patatagin ang loob niya kasi baka hindi lang si Manong ang mawala sa kanya pag nagkataon. Pati na rin yung kabuhayan nila na pinalago nilang dalawa. Sige, mahal. Tulungan mo si Ma'am Nancy. Baka tama nga si Manong na kailangan mong magsikap sa pagtitinda para balang araw magkaroon ka rin ng sarili mong kariton at puhunan para sa fishball mo. Malay natin, ikaw ang susunod sa yapak ni Manong. Wala naman silang anak na pwedeng magmana ng negosyo nila, di ba? Oo nga no. Mahirap din yung kay Ma'am Nancy kasi wala siyang kasama ngayon, kaya tulungan mo na lang talaga siya. Kababayan pa naman natin si Manong. Siyempre naman mahal, tutulungan ko talaga si Ma'am Nancy. Kasi kapag naging mas maganda yung negosyo niya, ibig sabihin lang nun, mas magiging maganda yung pangkabuhayan showcase ko. Tuloy ang pangarap nating kasal, di ba? Yan ang gusto ko sa'yo, mahal. Hindi ka sumusuko. Tsaka gusto mo talagang tuparin ang pangarap natin. Lahat mahal gagawin ko para sa'yo. Kaya nga ako pumunta talaga dito sa Manila para mapalapit sa'yo. Tsaka kapag nakaipon na talaga ako ng gusto, tama yung sinabi mo eh. Baka pwedeng magtayo na ako ng sarili kong fishbowlan. Kapag ako na may-ari, hindi ka na mamamasukan bilang kasambahay. Magiging katulad ka na ni Ma'am Nancy, manager. Ay, ang saya naman. Gusto ko maging manager. Aabutin natin yan. Walang imposible kapag pinagsusumikapan. Alam kong kaya mo. Kaya natin. At mahal, kapag dumating yung araw na magkaanak na tayo, hindi natin ipaparana sa kanya ang hirap. Oo, ganun na nga. Gusto ko magiging prinsesa at prinsipe ang mga magiging anak natin. Ibig sabihin nun, ako ang hari, tapos ikaw ang reyna. Sinabi mo pa. Ang saya siguro nun, mahal, no?
Pag may sariling pamilya na tayo, tapos nalalaro na natin yung mga anak natin. Alam kong magiging masaya yon, mahal. Kasi nandyan ka para gabayan kami ng mga anak natin. Tama ka, mahal. Gagabayan ko kayo sa abot ng aking makakaya. I love you. I love you too, mahal. Papadudod, sinunod ko ang payo ni Colleen. Sa isang tahimik na gabi ay kinausap ko si Ma'am Nancy. Habang nakaupo kami sa bahay nila ay hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Kaya sabi ko sa kanya na alam kong mahirap ito para sa kanya. Pero nandito lamang ako para tumulong. Alam kong hindi magiging madali pero kakayanin namin ito. Habang sinasabi ko yun ay ramdam ko ang bigat ng kanyang tingin sa akin. May lungkot. Habang inaabot niya sa akin ang isang tasa ng kape ay nasabi niyang hindi na niya alam kung paano siya magpapatuloy kung wala ako. Napalunok ako habang tinitignan ko siya. Ramdam ko ang bigat ng kanyang bawat salita. Hindi lamang tungkol sa negosyo kundi tungkol din sa kanyang personal na nararamdaman. Hindi ko maiwasang mapansin ang banayad niyang kilos. Ang paghaplos niya sa gilid ng mesa, ang pagbagsak ng kanyang balikat at ang bahagyang ngiti na tila may ibang kahulugan. Sabi niya na kailangan niya ako, na hindi niya kayang mag-isa. Dahil pakiramdam niya ay nawala na siya ng lahat. At ako na lamang ang meron siya ngayon at parang nakikita niya pa rin si Manong sa akin kasi ako ang pinakamalapit kay Manong. Ramdam ko ang lungkot sa bawat salitang binitawan niya, Papadudot, pero kasabay dito ay may init na hindi ko may paliwanag. Nangako na lamang ako na gagawin ko ang lahat para makatulong. Pero sa loob-loob ko ay naguguluhan ako. Parang may ibang sinasabi ang mga titig at kilos niya na pilit kong iniiwasang intindihin. Habang tumatagal ang usapan ay hindi ko maiwasang makaramdam ng tensyon. Sinabi ko na lamang na gagawin ko ang lahat para maipagpatuloy ang negosyo. Ang legacy na iniwan ni Manong. Pilit kong nilalayo ang isipan ko sa nararamdaman kong kakaiba. Pero habang binibigkas ko yon ay napansin kong tila lalong lumalapit si Ma'am Nancy. At ang bawat salita niya ay tila umaabot na hindi lang sa tenga ko kundi pati na rin sa loob-loob ko. Pero sabi niya sa akin na sa bawat gabi ay parang hindi niya alam kung paano babangon sa susunod na araw. Kailangan niya daw ng kasama. Hindi lang sa negosyo kundi sa buhay niya. Hinawakan niya ang dibdib niya. Napalunok ako at hindi ako nakasagot. Sa isip ko ay alam kong nasa pagitan ako ng aking tungkulin at ng nararamdaman ni Ma'am Nancy. Hindi ko alam kung paano ko pananatiling tapat sa alaala ng aking amo habang nararamdaman ko ang bigat ng pangungulila ni Ma'am Nancy, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa pagkawala ni Manong, si Nancy na ang nagmamanage ng negosyo nila. Si Nancy, bagamat abala sa pamamahala ng negosyo, ay madalas bumibisita sa akin. Katwiran niya ay gusto niyang tiyakin na maayos ang takbo ng negosyo. Pero hindi ko pa rin mawala ang nararamdaman kong kakaibang tensyon kapag kasama ko siya. Isang araw habang nag-aayos ako ng kariton ng fishbowl ko sa kanilang bahay, nilapitan niya ako at tumingin ng seryoso. Sabi niya ay may gusto daw siyang sabihin sa akin. Napatigil ako sa ginagawa ko at nag-focus sa kanya. Pakiramdam ko ay may malaking pagbabago sa kung ano ang mangyayari. Tumagal ng ilang segundo ang katahimikan bago siya nagpatuloy, Papadudot. Sinabi niyang gusto niya ako at alam niyang naguguluhan ako pero hindi niya na kayang itago pa ang kanyang nararamdaman sa akin. Sa mga sinabi niya ay parang hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Si Ma'am Nancy, gusto ako. Nakaramdam ako ng kalituhan. Hindi ko inakala na maririnig ko ito mula sa kanya. Alam ko naman na amo ko si Ma'am Nancy at sobrang nirerespeto ko si Manong. Sinabi ko sa kanya na meron na akong girlfriend. Dahan-dahan akong huminga. Pinaproseso ang mga salitang sinabi ko. Hindi ko kayang magtaksil kay Colleen at kahit gaano pa kaganda ang alok na pagmamahal at offer ni Nancy ay yon ang sinisigaw ng puso ko.
Hindi ko pwedeng pagtaksilan si Colleen, ang babaeng gusto kong pakasalan sa altar at tuparin ang mga pangarap naming dalawa na magkasama at magkaroon ng mga anak, Papa Dudut. Dado, pwede naman nating isikreto ang lahat ng to. Ma'am, hindi ko po talaga kayang gawin yan. May girlfriend po ako. Ayoko masira yung relasyon namin ni Colleen. Kaya nga wala tayong pagsasabihan. Itatago natin ito. Pasensya na po talaga kayo pero hindi ko po pwedeng isakripisyo yung relasyon namin. Tsaka hindi ko po kayang gawin kay Manong yung ganito. Wala na nga si Manong. Siguro dahil alam niyang mamamatay siya. Kaya kanya dinala sa buhay namin. Ma'am, hindi naman po ako gamit para kung kailan nyo gustuhin pwede nyo makuha. Alam mo, Dado, gusto ko lang na malaman mo na kung tatanggi ka, mawawalan ka ng trabaho. Ha? Ano ho? Seryoso ako. Kung gusto mo pang magtrabaho sa akin, tanggapin mo ang alok ko. I'm sorry kung nagiging harsh ako sa'yo pero wala akong magagawa. Kailangan ko tong gawin dahil gusto kita. Gusto kitang mayakap kapag nalulungkot ako dito sa bahay. Alam mo naman, nag-iisa na lang ako sa buhay. Alam kong nawala na si Manong at nag-iisa na lang po kayo sa buhay pero hindi po talaga pwede. Dado, hindi ko kayang tanggihan mo ako. Ma'am, marami naman pong iba dyan. Dado, hindi porkit nawalan ako ng asawa kung sinong lalaki lang ang gusto kong makarelasyon. Iba ka. Espesyal ka sa puso ko kaya kahit parang baliw ako sa harapan mo, nagpapakababa ako dahil mahal na kita. Sabik na ako sa'yo. Pasensya na po talaga kayo pero hindi ko kayang suklian yung pagmamahal na sinasabi nyo. Nandito lang po ako para magtrabaho. Para alagaan yung negosyong iniwan ni Manong. Wala akong pakialam kung hindi mo ako mahal basta't mayakap lang kita kung kailan ko gustuhin. Ma'am, ganyan na po ba kayo kadesperada para gawin yan? Hindi ganyan yung Ma'am Nancy na kilala ko. Wala akong pake. Tuwing nakikita kita, iba talaga ang pakiramdam ko eh. Gusto kong hawakan ang bisig mo, yakapin ka, hagkan ka. Hindi ko na kayang pigilan tong nararamdaman kong pagkasabik sa'yo. Ma'am, hindi ko po talaga kaya. Huwag niyo na po akong pilitin. Pasensya na po talaga. Talaga bang ganyan katigas ang puso mo para sa akin? Siguro dahil matanda na ako. Gusto mo yung batang katulad mo? Sige, magsama kayo ng Colleen na yon. Pero wala ka nang babalikan pang trabaho. Ma'am naman, huwag niyo na akong pagbantaan ng ganyan. Alam niyo naman na hindi ako nakapagtapos ng high school eh. Hindi ganun kadali maghanap ng trabaho ngayon. Tsaka marami na po kong suki na bumibili sa akin. Isa pa, may utang pa akong binabayaran. Kaya nga gusto kong magkaroon tayo ng relasyon para makapagpatuloy ka sa pagtitinda. Kung hindi mo kaya, makakaalis ka na. Ma'am, ang hirap naman ng lagay ko. Paano po kung malaman to ng ibang tao? Paano kung mabuntis kayo? Hindi ko kayang iwan si Colleen. Siya yung dahilan kung bakit ako nandito sa Maynila. Siya yung dahilan kung bakit ako nagtatrabaho sa inyo. May plano na nga po kaming ikasal tsaka bumuo ng sarili naming pamilya eh. Dado, walang makakaalam. Tsaka, hindi naman ako mabubuntis eh. Hindi ba't wala kaming anak ni Manong? Sigurado kung hindi ako mabubuntis. Hindi natin po problemahin yan. Tingnan mo ako sa mata. Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako kaakit-akit para sa'yo? Ma'am, ayoko po talaga. Natatakot po ako. Hindi ko po kaya. Sinabi ko na nga sa'yo na hindi ako mabubuntis. Kaya wala kang dapat ikatakot. Dado, makinig ka. Ngayong wala na si Manong, ikaw na ang bagong may-ari ng puso at katawan ko. Angkinin mo na ako. Ano bang gusto mong gawin ko? Maghubad sa harapan mo? O huhubaran kita? Ma'am, teka sandali. Huwag po kayo magubad sa harap ko. Baka may makakita sa atin eh. Dado, pwede ba? Walang makakakita. Sarado ang bahay. Yung mga butiki-sa-kisame lang ang makakakita sa atin. Dado, paligayahin mo naman ako. Ilang buwan na ako nangungulila. Walang kasama sa kama. Malamig ang bawat gabi ko. Painitin mo naman ang katawan ko. Ma'am. Halika, lapitan mo ko. Halikan mo ko. Pero ma'am. Ang kinin mo ko, Dado.
Papadudot, nagkamali ako. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong yon at sa araw-araw kong pagtitinda ng fishball, dala ko ang pangarap ko para sa amin ni Colleen. Pero habang lumilipas ang panahon ay tila unti-unti akong nalilihis sa landas na dapat kong tinatahak. Si Nancy, ang babaeng dati boss ko lang, ay naging isang tukso na hindi ko napigilan. Sa umpisa, akala ko'y simpleng trabaho lang ang dapat kong pagtuunan, pero unti-unti niya akong hinatak sa isang sitwasyon na hindi ko inakalang papasukin ko, Papadudot. Maraming beses ako nagtangkang umiwas, gusto kong ihinto ang namagitan sa amin, pero si Nancy ay may kakaibang paraan ng paghawak sa akin. Tuwing lalapit siya ay may mga pagkakataong nawawala ang kontrol ko. Sa bawat halik at haplos niya, ang pagiging tapat ko kay Colleen ay unti-unting natutunaw. Alam kong mali, Papadudot, pero bakit ganon? Parang ang hirap pigilan at sa totoo lang ay hindi mahirap na hindi ka matatakam sa taglay na alindog ni Nancy. Sa edad niya ay mukha pa rin siyang bata dahil marahil sa hindi pa siya nagkakaanak. Sexy si Nancy at papasa pa siyang girlfriend material talaga kung hindi ko lang mahal si Colleen. Pagkatapos ng lahat, tuwing uuwi ako sa aming maliit na inuupahan ni Colleen ay tila may bigat na bumubuntal sa dibdib ko. Tinitingnan ko siya, ang babaeng nagtiwala sa akin ang buong puso at nararamdaman ko ang matinding hiya at guilt. Hindi ko kayang aminin ang ginawa ko dahil alam kong masisira ang relasyon namin. Siya ang pangarap ko, ang rason kung bakit ako nagtatrabaho ng maigi, pero sinisira ang lahat ng yon dahil sa pansarili kong kahinaan. Marami ng pagkakataon ang gusto kong tapusin ang nangyayari sa amin ni Nancy, Papadudot, at sinubukan kong magsalita pero palaging pinipigilan niya ako. Binabantaan niya ako na mawawalan ako ng trabaho kung tatanggihan ko siya. Ang hirap makawala sa kanyang mga kamay, lalo na't may utang na loob ako sa kanya. Ang kasalanan ko ay parang karayom na paulit-ulit tumutusok sa puso ko. Si Colleen ang naging dahilan ng bawat pangarap ko, pero si Nancy ang bumura ng moralidad ko. Lalo na nung isang araw na sobrang bumagsak ang mundo ko sa hatid na balita ni Nancy sa akin, Papadudot. Paano nangyari yun? Di ba maingat tayo? Sabihin mo sa akin, Nancy, na hindi totoong buntis ka. Nagawa-gawa mo lang lahat to. Buntis nga ako. Ilang buwan na ako hindi nireregla. Akala ko early menopausal lang, pero tinry kong mag-pregnancy test. Ayan ang result. Positive. Buntis ako. At ikaw ang ama. Hindi ka pwedeng mabuntis. Hindi pwede to, di ba may usapan tayo? Hindi totoo tong nangyayaring to. Hindi ka pwedeng mabuntis. Sinungaling ka. Eh anong gusto mong mangyari? Ipalaglag ko? Hindi ako papayag. Kung di mo gagawin yun, paano ako? Paano kami ni Colleen? Ganyan na lang ba talaga? Sarili mo at yung Colleen na lang parati ang iniisip mo? Pwede mo naman siyang hiwalayan na. Magkakaanak na tayo. Sa atin na tong negosyo. Hindi ka na magiging tindero lang ng fishball cart. Tumigil ka. Hindi ko siya hihiwalayan at mas lalong hindi ko gusto yan yung pinagbubuntis mo. May usapan tayo. Tsaka napasok mo pa talaga yung pagiging tindero ko dito? Wala ka na ba ibang masabi? Dado, ang gusto ko lang naman sabihin pwede na tayong magsama na hindi sikreto sa lahat. Buang ka ba? Umpisa pa lang sinabi ko na sa'yo na may girlfriend ako. Ang lagay, hihiwalayan ko si Colleen para lang dyan? Siya ang gusto kong pakasalan. Hindi ikaw, kaya hindi kita pananagutan. Nagtatalik tayo. Bumukha ka ako. At ikaw, masaya ka naman habang ginagalaw ako. Huwag mo nga akong bigyan ng rason na pangtanga. Ang sabi mo sa akin, maingat ka, hindi ka mabubuntis. Ang lumalabas, niloko mo ko. Yun naman ang akala ko. Hindi kita niloloko. Siguro, mali kami ni Manong. Siya palang may diferensya, kaya hindi kami nagkaanak. Bale, hinahala mo lang pala yun? Hindi kayo nagpa-check up? Nancy, hindi mo naiintindihan, malaking problema to. Hindi naman magiging problema kung pananagutan mo ko. Narinig mo ba yung sinasabi mo? Seryoso ka ba? Kanina pa tayo nag-uusap dito pero parang wala ka naman naiintindihan sa mga sinasabi ko. Ako ang nabuntis mo. Iwanan mo na si Colleen, panagutan mo ako at ang magiging anak mo. Nagpapatawa ka ba? Mukha ba akong nagpapatawa? Seryoso ako. Panagutan mo ako, Dado. Binuntis mo ako. Hindi nga pwede, ang kulit mo ah.
Ganyan ka na ba kasama? Matapos ang lahat ng ginawa ko, ganito ang gagawin mo? Nancy, tigilan mo ako. Umpisa pa lang klaro na to sa'yo. Hindi seryoso yung relasyon natin at pampalipas oras mo lang ako. Tikiman lang. Ganun lang yun, di ba? Yun yung usapan. Grabe ka. Grabe ka, Dado. Ikaw ang grabe. Ginawa ko lahat ng gusto mo. Sabi mo nangungulila ka kasi wala na si Manong. Tinago natin kung ano yung meron tayo. Nangako ka sa akin na hindi ka mabubuntis. Tapos ngayon ayan, nabuntis ka. Ngayon, gusto mo si Colleen, hiwalayan ko pa. Nancy, hindi ko na kayang gawin yung pinagagawa mong yan. Hindi ko kayang sirain yung tiwala na binigay niya sa akin. Pero sinira mo. Sinira mo nang tikman mo ako. Alam mo, sira na talaga ulo mo. Kasi buntis ako. Binuntis mo ako. At hindi pwedeng lalaki tong tiyan ko na walang aako. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Nagpapabuntis ako sa kung sinong lalaki? Bigyan mo naman ako ng kahihiyan, Dado. Nancy naman. Dado, magiging maganda ang buhay mo at ng anak natin kung magsasama tayo. Pwede tayong magpakasal. Pero paano si Colleen? Puro ka Colleen. Colleen, edi iwanan mo. Hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Kailangan mo na siyang iwan dahil pananagutan mo na ako. Hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang iwan. Hindi kita kayang panagutan. Ipipilit mo pa talaga ang sarili mo sa Colleen na yon? Akong nabuntis mo. Ako ang magiging asawa mo. Sabihin mo sa kanya na nagmamahalan tayo. Na nabuntis mo ko kasi mahal mo ko. Isipin mo na lang na mas giginhawa ang buhay mo pag ako ang pinili mo. Sobrang makasarili mo, Nancy. Alam mo ba yun? Napaka makasarili mo. Mahal lang kita. At mahal ko ang magiging anak natin. Oo, mapapalaki ko siya. Pero hindi ko kayang lalaki ang anak ko na walang ama. Kailangan ka niya. Gusto ko buong pamilyang makagisnan ng anak natin. Nancy. Dado, panagutan mo ko. Pakasalan mo ko. Grabe naman tong hinihingi mo sa akin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sobrang naguguluhan na ako. Alam mo, sa totoo lang, sumasakit yung ulo ko dahil sa'yo. Basta panagutan mo ko. Panagutan mo ang anak mo, Dado. Papadudot, alam kong kasalanan ko kung bakit ako napunta sa sitwasyon na ganito. Napakabigat ng bawat hakbang ko na para bang ang bigat ng mundo ay nakasabit sa mga balikat ko. Si Nancy ay naging sanhi ng pinakamalaking gulo sa buhay ko. At sa mga oras na yon ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Colleen na niloko ko siya. Ang hirap ng bawat gabi at hindi na ako makatulog ng maayos. Naisip ko si Colleen, ang kanyang ngiti at kung paano niya ako laging sinusuportahan sa lahat ng bagay. Siyang naging dahilan kung bakit nagsusumikap ako sa pagtitinda ng fishball. Pero paano ko magagawang tumingin sa kanyang mga mata pagkatapos ng lahat ng ito? Tiyak akong masisira siya kapag nalaman niya ang katotohanan. At sa sandaling yon ay mawawala na rin siya sa buhay ko. Ang ideya pa lang na iiwan niya ako ay parang espada na tumusok sa puso ko. Hindi ko rin alam kung paano haharapin si Nancy. Paano ko maalagaan ang magiging anak namin kung mismong ako ay hindi pa handa. Pinipilit ko mag-isip ng paraan pero parang kahit na anong gawin ko ay walang tamang sagot, Papa Dudut. Alam kong hindi ko dapat talikuran ang responsibilidad ko kay Nancy, pero paano ko naman magagawang baliwalain ang pagmamahal ko kay Colleen? Sa tuwing iniisip ko ang kinabukasan ay para akong hinahata ng dalawang magkasalungat na direksyon at wala akong matakbuhan. Ang pinakamasakit ay alam kong sarili ko lang ang may kasalanan. Ako ang gumawa ng gulo na ito at ako rin ang kailangang magdusa sa mga desisyon kong mali, Papa Dudut. Pero paano ko sisimulan ang pagtutuwid ng lahat? Si Colleen ang pangarap ko pero paano ko magagawa na abutin ang pangarap ko? Si Nancy at ang magiging anak namin ang obligasyon ko ngayon. Pero paano kung hindi ko magampanan ang tungkulin ko? Sa gitna ng lahat ng ito ay tanging isang bagay ang malinaw, Papa Dudut. Kailangan kong harapin ang katotohanan at gumawa ng desisyon.
kahit gaano pa ito kasakit. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa mga oras na yon ay parang gusto kong huminto ang lakas or ang lahat para makapag-isip ako kung ano ang mga dapat kong gawin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko may tatawid ang sitwasyon na yon at araw-araw akong kinakain ng konsensya. Nakipagkasundo ako kay Nancy na bigyan niya na lamang ako ng panahon at itinago ko kay Colleen ang tungkol sa pagbubuntis ni Nancy. Alam kong mali pero takot akong sabihin ang katotohanan. Sa tuwing magkasama kami ni Colleen ay nararamdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Lalo na kapag tumitingin siya sa akin ang puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Iniisip ko na paano niya ako magagawang patawarin kung malalaman niyang niloko ko siya. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas lalo akong nilalamon ng takot. Iniisip ko na paano kung sa ibang paraan niya malaman ang lahat. Paano kung manggaling ito kay Nancy mismo? Hindi ko alam kung paano haharapin ang galit at sakit ni Colleen kapag dumating ang araw na yon. Pero kahit anong pilit kong itago, alam kong hindi habang buhay kong maitatago ang katotohanan. Ang bawat kasinungalingan ay parang bomba na naghihintay lamang na sumabog. At dumating nga ang araw na yon, Papa Dudut. Isang mahabang gabi sa buhay ko, pakiramdam ko noong pumunta ako sa bahay ni Nancy ay parang may nakasunod sa akin. Ramdam ko talaga na sinusundan ako ni Colleen at alam na niya ang totoo. At makikipag-break na siya sa akin. At tama nga ang hinala ko, nahuli niya kaming nag-uusap ni Nancy. At tandang-tanda ko ang mga titig ni Colleen sa akin. Puno po ito ng galit. Kitang-kita ko kung paanong nadurog ang puso niya. Eto na ang bomba. Sasabog na. Parang kumukulong mantika na inihagis sa kalan ang malamig na fishball. Nag-aalboroto ito na parang sumasabog na bulkan. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na makita siyang umiiyak dahil sa akin, Papa Dudut. Dado, ano na? Kailan mo sasabihin kay Colleen ang totoo? Lumalaki ng tiyan ko, oh. Nahahalata na ng ibang tao. Pwede ba, Nancy? Naghahanap pa ako ng tiyempo. Kailan pa? Pagputi ng uwak? Ang mga bulong-bulungan ng kapitbahay, ang mga marites sa paligid, malamang ako nang pinagchichismisan nila. Pakialam ko ba sa mga chismosang kapitbahay na yan? Nakakabuisit naman, oh. Pumunta ako dito sa Maynila para kay Colleen. Tapos ito yung mangyayari sa akin. Tigil-tigilan mo na nga yan. Anong akala mo sa akin walang puso? Na hindi nasasaktan na mas pinapaboran mo pa yung Colleen na yon kaysa sa akin at sa magiging anak natin? Kasi nga, mahal ko si Colleen. Yung sa atin, pinilit mo lang ako. Wala kang utang na loob! Sampalin mo pa yung kabilang pisngi ko para pantay. Oh, eto. Dali, sampalin mo. Ginago mo yung buhay ko, Nancy. Ginago Bitiwan mo! mo ko, Dado. Nasasaktan na ako! Pwede ba tigilan mo na ako? Sa abot ng makakaya ko, magbibigay ako para sa bata. Pero hanggang dun lang ang gagawin ko para sa'yo. Hindi na ako magpapagamit sa'yo, Nancy. Tapos na to. Ayoko na. Ang sabihin mo, gusto mo lang takasan ang obligasyon mo dahil alam mo na kaya kong buhayin ang anak natin. Ayaw mong panagutan ang anak natin. Dado! Colleen! Tama naman palang nasagap kong balita. Tama nga ang kutob ko, mga walang ya kayo! Mahal, Colleen, magpapaliwanag ako. Ano bang paliwanag ang kailangan kong marinig? Nagawa mong pumatol sa matandang babaeng to dahil sa pera niya? Magtahan-tahan ka sa pananalita mo. Nasa pamamahay kita. Trespassing ang ginagawa mo. Huwag mong ibahin ang usapan. Hindi trespassing ang issue dito. Malas mo lang na tsempohan ko kayo dito mismo sa bahay mo. Hindi ko kasalanan na hindi mo nakandado yung pinto kasi tatanga-tanga ka. Ang totoong issue dito, kahit kulubot na yung balat sa gitna ng hita mo, pinapakamot mo pa rin sa tauhan ng fishballan nyo. Manggagamit ka. Ang kapal na mukha mong matandang hukluban ka. Abay, sumusobra ka ng babae ka. Nancy, teka. Saktan mo ako, subukan
Umalis ka sa pamamahay ko! Bago ko umalis, tanggapin mo muna tong ibibigay ko sa'yo! Colleen, tama na Umiyak yan! ka! Ang kapal ng mukha mo! Nancy, tama na. Huwag mo na siyang patulan. Kumalma ka na muna. Pakiusap, huwag mo sasaktan si Colleen. Ako ang sinampal niya! Ako ang sinaktan ng babaeng yan! Sumugod siya dito para sampalin at ipahiya ako! Pwede ba, Dado, umalis ka sa harapan ko? Hindi pa kami tapos ng amoy lupang babaeng to na pinaglihisan uno sa punso! Alam mong dapat sa'yong matanda ka? Inilalagay ka sa kumukulong mantika ng fishball. Ang saya mo, no? Habang tinutuhog ka nito ni Dado, enjoy na enjoy ka kahit alam mo na may girlfriend na siya! Mahal, makinig ka sa akin. Ikaw lang ang mahal ko, ikaw lang talaga. Tigilan mo yung kakamahal mo sa kanya dahil magkakaanak na tayo! Nancy, pwede ba? Tumahimik ka na! Aba, bakit ako tatahimik sa sarili kong bahay? Tama naman ang pinagsasabi ko ah. Ngayong alam na ng babaeng yan ang totoo tungkol sa atin at malamang nakikinig ng mga marites dyan. Ipapangalandakan ko na sa lahat na binuntis mo ko! Buntis ako at ikaw ang ama na magiging anak ko! Nancy naman, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na to. Tumigil ka na. Tigilan mo nga yung kaaarte mo dyan, Dado. Magkakaanak na kayo ng matandang yan? Eh di congratulations! Hindi ka na lang tindero ng fishball. Nag-level up ka na. Ikaw na ang may-ari. Pinalitan mo na si Manong sa pwesto niya. Ibang klase ka rin talaga. Ang dumi mo, Dado! Colleen, mahal. Wag mo na akong tatawaging mahal. Hindi pagmamahal ang tawag sa ginawa mo sa akin, demonyo ka! Hindi totoo yan. Mahal kita. Hindi pagmamahal ang ginawa mo, Dado. Naniwala pa naman ako sa'yo na gusto mong tuparin yung kasal na pinangarap natin. Lahat ng yon ay isa palang malaking kasinungalingan lang. Colleen naman. Ikaw naman, matandang hukluban. Ang taas pa naman ng respeto ko sa'yo. Hindi ka na nahiya sa alaala ng asawa mo? Matapos siyang mamatay, kumirengkeng ka kaagad sa tauhan mo? Baka hindi lang si Dado ang tumuhog sa'yo. Baka lahat ng lalaking tindero nyo, pina-day off mo sa pagtusok ng fishball para kamutin yung sobrang kakatihan mo. Wala kang karapatang sabihin yan! Kung ako sa'yo, mas atupagin mo yung batang dinadala mo. Sigaw ka ng sigaw, feeling mo naman nasa teleserye ka. Manahimik ka na. At ikaw, Dado, pulutin mo yung mga damit sa labas ng nirerentahan natin. Pagkatapos nito, ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Naintindihan mo? Colleen. Magsama kayo! Total bagay kayong dalawa. Isang amoy matanda at isang walang ya! Colleen, taga sandali. Huwag kang umalis. Huwag mo na siyang sundan! Bakit hindi? Kailangan ko siyang pigilan. Kailangan ko makausap si Colleen. Dado naman! Sinusuka ka na ni Colleen. Ako nang magmamahal sa'yo. Mahalin mo naman ako. Aray! Oh, ano nangyayari sa'yo? Sumasakit ang tiyan ko. Aray! Ah! Mga padudot, kitang-kita ko kung paano nadurog ang puso ni Colleen habang nakatitig siya sa akin bago siya tuluyang umalis. Hindi ko may paliwanag ang sakit na nararamdaman ko noong makita ko ang mga luha niya. Dahil alam kong ako ang may sala ng lahat. Ako ang dahilan ng bawat patak ng kanyang luha. Parang tinutusok ng matatalim na karayom ang puso ko, papadudot, at gusto kong sundan siya pero kailangan kong dalhin si Nancy sa ospital. Sobrang gulong-gulo ako sa mga oras na yon. Ang sakit ng mapagtanto na ang babaeng mahal na mahal ko ay nasira ko dahil sa mga maling desisyon ko at tuluyang lumalayo na sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, papadudot. Si Colleen ang mundo ko pero para bang mailap na siyang mapapasa akin pang muli. Ayaw na niya sa akin at sino ba naman ako para ipilit ang sarili ko sa kanya. Isang boyfriend na cheater at hindi pinanindigan ang promise na hindi titingin sa ibang babae. At sa nangyari naman kay Nancy ay naisip kong sumama na lamang sa kanya dahil siya ang magiging ina ng anak ko. Pero paano kung hindi ko siya kayang mahalin? Hindi ko gustong dalhin si Nancy sa buhay ko nang hindi buo ang puso ko para sa kanya. Naisip ko rin na paano kung iwan ko si Nancy at ipaglaban si Colleen. Pero kaya ko bang baliwalain ang responsibilidad ko sa magiging anak ko? Papadudot, napakahirap ng sitwasyon ko at parang lahat ng desisyon ay may kapalit na masakit.
Sa tuwing naiisip ko ang magiging anak namin ni Nancy, may bahagi sa puso ko na gustong magsimula ng panibagong buhay kasama siya. Pero sa tuwing naiisip ko si Colleen at kung paano niya ako minahal ay parang hindi ko kayang basta na lamang sumuko. Paano ko haharapin ang kinabukasan kung kahit ang kasalukuyan ay napakagulo? Para ako naglalakad sa lubid na napakanipis. At isang maling hakbang ay tuluyan na akong babagsak. Alam kong wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko, Papa Dudut. Ako ang dahilan kung bakit nauwi sa ganito ang lahat. Pero Papa Dudut, hindi ko pa rin kayang isuko ang pagmamahal ko kay Colleen. Siya ang nagturo sa akin kung paano mangarap at kung paano magmahal. Kung may paraan lang para maibalik ang tiwala niya ay gagawin ko. Pero kung huli na ang lahat, siguro ay kailangan ko nang harapin ang realidad na ang bawat desisyon na gagawin ko ngayon ay para sa magiging anak ko at kay Nancy na. Sa pagitan ng dalawang puso ay sino ang pipiliin ko. Sana sa huli maging tama ang desisyon ko, Papa Dudut. Colleen, mahal. Sinabi ko na sa'yo na wag ka nang magpapakita sa akin, di ba? Nabigay ko na ang mga gamit mo Ano pang ginagawa mo rito? Mahal, mag-usap naman tayo. Pag-usapan natin to ng maayos. Pwede bang wag mo na akong tawagin ng ganyan? Nandidiri ako. Para akong fishball na dinilaan tapos sinawsaw sa sauce tapos didilaan na naman. Ganon karumi ang pakiramdam ko. Duming-dumi ako sa sarili ko, Dado. Kaya wag mo na akong tawaging mahal. Umalis ka na! Colleen, alam ko nagkasala ako sa'yo. Aaminin ko, wala akong itatago. Lahat yun, kasalanan ko. Nasaktan kita. Pero gusto mo akong saktan ulit, sige gawin mo. Gusto mo ako sampalin? Sampalin mo ako. Lahat ng gusto mong gawin sa akin, gawin mo na. Okay lang. Basta wag mo lang akong iwan. Pakiusap naman. Ang lakas naman talaga ng apog mo para makipag-bargain ng ganyan sa akin. Matapos ng ginawa niyo nung amo mo, sa tingin mo may gana pa akong makipagbalikan sa'yo? Gugustuhin ko bang halikan niyang labi mo na alam kong nalawayan na ng babaeng yun? Parang awa mo na, Colleen. Huwag mo akong iyakan! Ang pangit mo, tanga! Ginusto mo lahat ng to, di ba? Kaya magdusa ka! Umalis ka na! Alis! Colleen, magsimula tayo ng panibago. Magsimula tayo ulit. Umunta tayo sa ibang lugar. Doon tayo bumuo ng pamilya natin. Baliw! Gumising ka nga! Hindi na kita mahal. Puot at galit na lang ang natitira sa puso ko para sa'yo. Colleen naman. Sige na, umalis ka na. Colleen. Alis! Bakit ayaw mo umalis, ha? Ang kulit mo, Ayokong umalis kasi gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita. Ikaw ang mahal ko, walang iba. May gana ka talagang sabihing mahal mo ko? Ang kapal ng mukha mo? Kasi yun ang totoo. Kung mahal mo ko, hindi ka gagawa ng bagay na ikakasira ng tiwala at pagmamahal ko sa'yo. Alam mo, nagpapasalamat ako sa'yo kasi alam ko naman na minahal mo ko. Sinundan mo ko dito sa Manila para may makasama ako. Nandun ka naman nung mga panahong pagod na pagod ako sa kakatrabaho. Pinagaan mo lahat ng mga karga ko noon. Pero hanggang dun na lang yun. Pwede ko pa rin naman to pa rin yung mga pangako kong yun Tanga ka ba? Wala nang tuto pa rin. Yung mga pinangakong tinutupad, para lang yun sa 2 taong nagmamahala ng tapat. Hindi ka tapat. Yung dating Dado, yun ang mahal ko. Pinanghahawakan ko yung pangako niya noon na mag-iipon kami ng pera para magpakasal sa probinsya. May pagmamayabang ko sa mga kaibigan ko na may forever kaming 2. Sabi pa niya, doon na kami titira sa probinsya at magtatayo ng tindahan para mapagkunan sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi niya na ako papayagan na mamasukan sa ibang bahay dahil magiging maayos na ang buhay namin. Yung Dado na kilala ko, mahal ako noon at hindi niya ako sinasaktan ng ganito. Colleen, patawarin mo na ako. Nakikiusap ako sa'yo, patawarin mo na ako. Patawad. Sige na, umalis ka na. Alam mo, kailangan ka ng magiging anak mo. Alagaan mo yung pinili mo. Ikaw ang pipiliin ko. Alam mo ba na mahirap sa isang babae na matapos mabuntis iiwan lang ng lalaki? Ano yun? Ginawa mo lang siyang parausan?
Iniwan ng nanay ko ng lalaking nakabuntis sa kanya at ako ang naging bunga nun. Lumaki ako na hindi nakikilala ang tunay kong tatay. Walang araw na hindi ko inisip na paano kaya ang naging buhay ko kung kasama ko ang tatay ko. Parang awa mo na, patawarin mo na ako, Colleen. Huwag mong iwan si Nancy. Pangatawanan mo yung ginawa mo. Magpakalalaki ka. Kailangan ka ng anak mo. Kailangan niya ng amang magpapalaki sa kanya. Saka hindi tayo kasal. Kaya malaya kang gawin ang gusto mo. Malaya kayong magsama ni Nancy. Malaya kayong bumuo ng pamilya. Masayang pamilya. Pero paano ka pag wala na ako? Kaya ko sarili ko. Kakayanin ko. Siguro hindi nga tayo para sa isa't isa. Kaya ikaw, dun ka na kay Nancy. Dun ka sa anak mo. At ipangako mo sa akin na magiging mabuting ama ka sa anak mo. Colleen naman. Ipangako mo. Oo na, sige. Ipinapangako ko. Magiging mabuting ama ako sa anak ko. Sige na, umalis ka na. Kailangan ko na rin magpahinga. Maaga pa ang pasok ko bukas. Papadudo, tuluyan na nga kaming nagkahiwalay ni Colleen at hindi ko akalaing darating kami sa puntong yon pero wala na akong magawa. Ngayon si Nancy na ang kasama ko pero kahit na anong pilit kong magpakatatag, hindi ko may pagkakailang may kirot pa rin sa puso ko tuwing naiisip ko si Colleen. Siya ang naging dahilan kung bakit ako nangarap, kung bakit lumuwas ako ng Maynila para mapalapit sa kanya. Ngayon ay ibinaling ko na lamang ang saysay ng lahat ng pinaghirapan ko sa anak namin ni Nancy. At sa totoo lang ay minahal ko na si Nancy dahil pinadama niya sa akin ang pag-ibig niya. Nagpatuloy naman ako sa pagtitinda ng fishball at ibang pagkaing kalye kahit sabi ni Nancy na huwag ko nang gawin at pamahalaan na lamang ang negosyo namin tulad ng iniwan ni Manong. Naging usap-usapan sa probinsya na ako ang pumalit hindi lang sa negosyo ni Manong kundi pati na rin sa puso ni Nancy. Ang dami nilang sinasabi sa akin pero hinahayaan ko na lamang. Ang importante ay natupad ko ang kahilingan ni Colleen na maging mabuting ama sa anak namin ni Nancy. Ibang klase si Colleen, niloko ko na pero binigyan pa rin ako ng aral. Halos isang taon na rin ang lumipas at hindi ko na nga nakita si Colleen, Papadudot. May nakapagsabi sa akin na namasukan na raw siya bilang domestic helper sa Middle East. Ang hirap isipin na nasa malayo na siya. Iniisip ko kung kumusta na siya, kung masaya ba siya, sana'y nasa mabuti siyang kalagayan. Hiling ko lang na sana'y makahanap siya ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. Yung hindi siya sasaktan at hindi siya lolokohin. Hindi siya bibiguin, hindi tulad ng nagawa ko. Pero kahit na anong pilit ay hindi ko magawang kalimutan si Colleen. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ko mahal ang pamilya ko. Mahal ko ang anak ko at si Nancy. Ngayon sa bawat araw na nilalako ko ang fishball ay pinipilit kong itusok din ang sakit ng nakaraan. Ang bawat kanto, ang bawat mukha ng mga suki parang paalala ng mga pangarap ko dati. Napatawad ko na ang sarili ko, sa mga pagkakamali ay may natutunan naman ako. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Dado.